Una sa ating mga balita, bago bumiyahe patungong Cebu para pangunahan ang 48th ASEAN Summit and related meetings, sunod-sunod ang mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipino. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla, live. Trixie, siksik ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bago lumipad ng Cebu para sa ASEAN Leaders Summit, 6 na event ang nasa schedule ng presidente. Kabilang dyan ang situational briefing, kaugnay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at ang pamamahagi ng tulong sa mga barangay sa iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila. 4 na lungsod ang nakatakdang bisitahin ni Pangulong Marcos ngayong araw para mamahagi ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program. Kabilang ang Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay City. Personal na iaabot ng presidente ang tig 200,000 pesos na pinansyal na tulong sa bawat barangay sa nasabing lungsod. Kalahati ng pondo ay nakalaan sa pagpapatayo ng mga evacuation o health center. 100,000 piso naman ay para sa finisher program o scholarship ng mga estudyante sa kanilang barangay. Mamimigay din ng tig 10 kilong bigas sa bawat residente. Mahalaga ito para mapagaan ang bigat ng pasanin ng mga Pilipino sa mahal ng presyo ng mga bilihin. At layon din itong masiguro na may sapat na pagkain habang pinalalakas ang kapasidad ng mga barangay. Bukod dyan, Trixie, ay nagtungo rin ang presidente sa Camp Aguinaldo kasabay ng isinasagawa na balikatan exercise ang Pilipinas, Amerika at Japan sa Ilocos Norte. Target itong patatagin ang depensa ng Pilipinas at palalimin pa ang kooperasyon ng tatlong bansa. Nagsagawa rin ng situational briefing sa Malacanang para alamin ang mga nagawa na ng pamahalaan at kinakailangan pang tulong ng mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Mamayang gabi naman inaasahan ang paglipad ni Pangulong Marcos patungo ng Cebu para sa ASEAN Leaders Summit. Mahalaga ang attendance ng Pangulo, lalo't Pilipinas ang tumatayong chair at host ng ASEAN ngayong taon. Trixie, mahalaga ang international event na ito para mapatibay pa ng Pilipinas ang relasyon sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na sa larangan ng pakikipagkalakalan at mapatatag pa ang kapayapaan sa rehiyon. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.